kailangan at kagustuhan ng tao nagkakaroon ng pagkonsumo. Mga salik na nakaaapekto sa pagkonsumo. Pagbabago ng presyo. May pagkakataon na nagiging motibasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo, samantalang mababa ang pagkonsumo kapag mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamimili ang produkto o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. Samantala, kaunti naman ang kanilang binibili kung mataas ang presyo nito. Kita. Habang lumalaki ang kita ng tao ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo. Kaya naman, mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may malalaking kita kung ihahambing sa mga taon. Mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Halimbawa, kung inaasahan ng mga tao na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produkto dahil sa kalamidad, tataas ang pagkonsumo nito sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Gayon din naman kapag may banta sa kaguluhan sa isang lugar. Pagkakautang. Kapag maraming utang na dapat bayaran ng isang tao, maaaring maglaan siya ng bahagi ng kanyang salapi upang ipambayad dito. Ito ay magdudulot ng pagbaba sa kanyang pagkonsumo dahil nabawasan ng kanyang kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. Tataas naman ang kanyang kakayahan kumonsumo kapag kaunti na lamang ang binabayaran niyang utang. Demonstration effect. Madaling maimpluwensyahan ang tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayagan at maging sa internet at iba pang social media. Ginagaya ng mga tao ang kanilang nakikita, naririnig at napapanood sa iba't ibang uri ng media, kaya naman tumataas ang pagkonsumo dahil sa nasabing salik. Ang mga taong hindi naman naiimpluwensyahan ng nabanggit ay may mababang pagkonsumo, lalo na sa mga bagay na uso at napapanahon lamang. Mga pamantayan sa pamimili. Sa pagkonsumo, may 7 mahahalagang pamantayan na ang isang mamimili. Ito ay mahalaga sapagkat dito nasusukat ang kaalaman ng tao sa pagkonsumo. Ang una ay mapanuri. Ang pangalawa naman ay makatwiran. Ang pangatlo ay may alternatibo ang pamalit. Ang pang-apat ay sumusunod sa budget. Panglima, hindi nagpa-panic buying. Pang-anim naman ay ang hindi nagpapadala sa anunsyo. At ang 7 at ang pinakabawal sa lahat ay ang pagkakaroon ng panic buying o ang pagtatago ng isang Mapanuri. Ang unang pamantayan sa pamimili ay ang mapanuri. Sinusuri ang produktong bibilhin, tinitingnan ang sangkap, presyo, timbang, pagkakagawa at iba pa. Halimbawa na lang nito ang nasa itaas, ang ginataang gulay. Ang kanyang expiration date ay June 20, 2016. At tulad ng ibang nito, ay sa balat pa lang ay makikita na ito ay fresh. At sa kanyang bigat, malalaman mo na ito ay maganda. May alternatibo o pamalit. Sa panahon na walang pera ang isang pamilya, kailangan nilang humanap ng produkto na kailangang humalilis sa kanilang unang binibili. Ito ay tinatawag na may alternatibo o pamalit. Ito ay yung mga taong matatalino sapagkat marunong silang humawak at humanap ng alternatibo o pamalit. Halimbawa, kung ikaw ay magpapakwet, imbes na bumili ka ng hati ng kalabasa at isang tali ng sitaw, maaari ka namang humanap ng kapalit na nakabalot na ganito. Ito ay kompleto na at ito ay mas mura kaysa sa mga tag-iisang produkto na inyong binibili. Ito ay kinakailangan ng isang tao upang masustentuhan ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Makatwiran. Sa pangatlo na pamantayan ng pamimili ay ang makatwiran. Lahat ng consumer ay nakakaranas sa kakulangan ng salapi o limitadong budget. Kaya sa pagpili ng isang produkto ay sinaalang-alang ang presyo at kalidad nito. Halimbawa na lang na ako ay gustong bumili ng isang laruan. Ngunit kami ay kapos sa budget, kaya ako ay pumili ng isang damit na lamang. Dahil itong damit
ay magagamit ko sa aking pang-araw-araw at kung aalis man kami, ay magagamit ko ito. Itong laruan, maaari ko naman itong mabili sa susunod na araw. Sumusunod sa budget. Ang pang-apat na pamantayan sa pamimili ay ang sumusunod sa budget. Ito ay kaugnay na pagiging makatwiran ng isang consumer. Tinitimbang niya ang mga bagay-bagay ayon sa kanyang budget. Halimbawa, ako ay binigyan ng 100 piso upang bumili ng aming panghapunan. Ako ay bibili ng mga sangkap na naaayon lamang sa aming mga budget. Hindi nagpapadaya. Ang panlimang pamantayan sa pamimili ay ang hindi nagpapadaya. May mga pagkakataon na ang mamimili ay mapapatapat sa isang tindero o tindera may hindi magandang hangarin. Ang matalinong mamimili ay laging alerto at mapagmasid sa mga maling gawain lalo sa pagsusukli at paggamit ng timbangan. Halimbawa na lang ay ang pabili po kalahating kilo ng repolyo. Halimbawa na lang ito, bumili ako ng kalahating kilo ng repolyo. Susukatin ko tama ba ang timbang ng repolyo na ito sa pamamagitan ng timbangan. Hindi nagpapanic buying. Hindi nagpapanic buying, isang katangian ng isang matalinong mamimili. Ang artificial na kakulangan na bunga ng pagtatago ng mga produkto o hoarding ng mga nagtitinda upang mapataas ang presyo ay hindi ikinababahala ng isang matalinong consumer dahil alam niya na ang pagpapanic buying ay lalo lamang magpapalala sa isang sitwasyon. Gaya na lamang ng isang babae na bumili ng ganito karaming tubig dahil sa alam niya na tataas din ang demand patungkol sa tubig at sa presyo nito. Hindi nagpapadala sa anunsyo. Manood po, Token tax po, 2030. enter mo na lang yun. Ito po. Ayan, nasend na. Thank you. Ang panghuli sa pamantayan ng pamimili ay hindi napagpapadala sa anunsyo. Ang pag-endorso ng produkto ng mga artista ay hindi nakapagpabago sa pagkonsumo ng isang matalinong consumer. Ang kalidad ng produkto ang titingnan at hindi ang paraan ng pag-promotion ng ginagamit. Ang lahat ng tao sa mundo ay may mga karapatan. Simula sa bata hanggang sa matanda ay mayroon na silang karapatan. Katulad natin, may mga karapatan din ang mga mamimili. Sila ay mayroong 8 karapatan. Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o Department of Trade and Industry ay naglabas ng 8 karapatan ng mga mamimili upang maging gabay sa kanilang transaksyon sa pamilihan. Ang unang karapatan ng mamimili ay ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Ito ay may karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, masisilungan, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at kalinisan upang mabuhay. Ang ikalawang karapatan ng mamimili, karapatan sa kaligtasan. May karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan ka laban sa pangangalakal ng mga panindang kakasama o mapanganib sa iyong kalusugan. Ang pangatlong karapatan ng mamimili ay ang karapatan sa patalastasan. Ito ay may karapatang mapangalagaan laban sa mapaninlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga eteketa at iba pang hindi wasto at hindi matapat na gawain. Ito ay may kailangang malaman ng mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. Ang ika-4 sa 8 karapatan ng mamimili ay ang karapatang pumili. May karapatang pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado ng pribadong kumpanya man, dapat na magkaroon ka ng katiyakan sa kasiyasiyang uri ng halaga ng produkto niya. Ang ika-5 karapatan ng mamimili ay ang karapatang dinggin. Ito ay may karapatang makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay lubusang isaalang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Ang ika-6 sa 8 karapatan ng mamimili ay ang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. May karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto na binili mo. May karapatan kang mabayaran sa anumang kasinungalingan o mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay
o ipinagbibilis kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ka ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o ng pagsasaayos sa paghahabol. Ang ikapitong karapatan ng mamimili ay ang karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Ito ay may karapatan sa consumer education, nagtatanong at nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan upang makagawa ng hakbanging makatutulong sa mga desisyong pangmamimili. Ang 8 at ang pinakahuling karapatan ng mamimili. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran. May karapatan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at sapat na mga kalagayan sa buhay na nagbibigay pahintulot sa isa, mangaral at maayos na pagkatao. At ikaw ay may malaking pananagutan na pangalagaan at pagbutihin ang iyong kapaligiran para sa kalusugan at kinabukasan ng ating saling lahi. 5 pananagutan ng mga mamimili. Ang kagawaran ng kalakalan at industriya ay nagpalaganap rin ng 5 pananagutan ng mga mamimili. Kasumusunod ay ang mga pananagutang binabanggit. Ang unang pananagutan ng mga mamimili ay ang mapanuring kamalayan. Ito ang tungkuling maging listo at mausisa tungkol sa kung ano ang gamit, halaga at kalidad ng mga paninda at paglilingkod na ating ginagamit. Ang ikalawang pananagutan ng mga mamimili ay ang pagkilos. Ito ang tungkuling maipahayag ang ating sarili at kumilos upang makatiyak sa makatarungang pakikitungo. Kung tayo'y mananatili sa pagwawalang bahala, patuloy tayong pagsasamantalahan ng mga mandarayang mangangalakal. Ang ikatlong pananagutan ng mga mamimili ay ang pagmamalasakit na panlipunan. Ang tungkuling alamin kung ano ang ibubunga ng ating pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo sa ibang mamamayan. Lalong-lalo na ang pangkat ng maliliit o walang kapangyarihan, maging ito ay sa lokal, pambansa o pandaigdig na komunidad. Ang ika-4 na pananagutan ng mga mamimili ay ang kamalayan sa kapaligiran. Ito ang tungkuling mabatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran bunga ng hindi wastong pagkonsumo. Kailangan pangalagaan natin ang ating likas na kayamanan para sa ating kinabukasan. Ang pinakahuling pananagutan ng mga mamimili ay ang pagkakaisa. Ito ang tungkuling magtatag ng samahang mamimili upang magkaroon ng lakas at kapangyarihang may taguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. Consumer Protection Agencies. Ang sumusunod ay mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang maisulong ang kapakanan ng mga mamimili. Bureau of Food and Drugs or BFAD. Hingil sa hinaluan, pinagbabawal, maling itekata ng gamot, pagkain, pabango, at makeup. Department of Trade and Industry or DTI. Hingil sa paglabag sa batas ng kalakalan at industriya, maling itekata ng mga produkto, madaya at mapaninlang na gawain ng mga mangangalakal. Energy Regulatory Commission o ERC. Reklamo laban sa pagbebenta ng diwastang sukat o timbang ng mga gasolinahan at mga mangangalakal ng liquefied petroleum gas. Environmental Management Bureau or EMB. Namamahala sa pangangalaga sa kapaligiran o pollution. Fertilizer and Pesticide Authority or FPA. Hingil sa hinaluan, pinagbabawal, maling iteketa ng pamatay insekto at pamatay salot. Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB. Nangangalaga sa mga bumibili ng bahay at lupa, pati na rin ang mga subdivision. Insurance Commission. Hingil sa hindi pagbabayad ng kabayaran ng seguro. Philippine Overseas Employment Administration or POEA. Reklamo laban sa illegal recruitment activities. Professional Regulatory Commission or PRC. Hingil
sa mga hindi matapat na pagsasagawa ng propesyon kabilang na ang mga accountant, doctor, engineer, at iba pa. Securities and Exchange Commission or SEC, hingil sa paglabag sa binagong Securities Act tulad ng pyramiding na gawain.